Kahit pogi yan, kung hindi nagsasalita yan, wala yan dating sa kanila. Hindi ka magiging leader kung konting rejection lang yung na-experience mo sa buhay at feeling mo magaling ka na. Hindi mo pwedeng dalhin yung pagiging nice guy mo pagdating sa relasyon or sa mga babae. It really takes fucking time for you to understand kung ano ang women nature. We are only managing our fucking anxiety every time we please other people. Yang mga salita na yan, ikaw ang naglalagay sa utak mo. Dahil napaka-importante ng experience, napaka-importante ng actions, mga ropa. Hey, what's up guys? Maulan na umaga sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, Suplado Moto. Yung CF Moto dito, mga ropa, oh. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin napupuntahan. Gusto kong puntahan yan, eh. Alam mo yun, para check lang. Manifestation, di ba? Ayun, may Ducati sila, eh. Kasi magkaiwalay isang CF Moto tsaka itong Moto Classica. So, kaya nagulat ako, may Ducati sila na na sports bike dito. Minsan bisitahin natin yan, mga ropa, gawa natin ng vlog. Anyway, so yun, may nag-mention sa atin dito sa video na to. Pakipanood muna, mga ropa, kasi feeling ko yung nag-mention sa atin, mas kinikilig siya. Alam mo naman pala. Ano na mag-i-interview? Sige. Ano po ideal girl nyo? Ikaw? Nandiyan ka na naman, pasulak-sulak sa akin. Ano mas gusto mo? I love you, mahal kita. Mahal kita. Bakit? Kasi nga mahal kita. Lagi-lagi na lang, panigaw-ligaw tingin. Kaniya ka. Bakit ka pong ibitaw? Sabihin mo siya pa, Mahal kita. Ayaw, tinitingnan ako. What's your name? I'm Steph po. Ano ginagawa mo sa life, Steph? College student. Naniniwala ka pa ba sa concept ng ligaw? Yes po. Paano ba sa'yo ang ligaw? Gusto ko, tatanungin ako personally kung pwede bang manligaw. Gusto mo magpapaalam sa'yo? Opo. So, dapat magpaalam muna ako sa'yo. Opo. Ganyan ang unang pag-ibig. Ikaw ba gusto mo ng relationship? Naghahanap ka ba ngayon? No. Bakit? Mahal pa lang yung sarili ko. Ako din, mahal na din kita. Di masabi sa loobin. Kung kunwari liligawan kita, anong mas gusto mong matanggap? Rose or chocolate? Flowers po. Yun yung nagka-flatter yung heart ko talaga pag nakikita ako ng magagandang flowers. Ang genuine niya manggaling sa ibang tao. Ibibigay ako sa'yo ngayon. Meron akong rose para sa'yo. Hindi ko ata natuwa sa rose ko. Akin na lang, wag na. Sayang naman. Hindi ko naman sa bahay namin. Sige, puntahan ka sa bahay niyo. Pupuntahan talaga kita. Nandiyan ka na naman, pasulak-sulak sa akin. So yun, mga ropa, kung mapapansin nyo, kung napanood nyo siya ng buo, ito yung masasabi natin na magandang banter or yung magandang conversation, magandang pag-uusap or yung tag dito, flirting. Yan. Very healthy, very mature, and kung makikita mo, re-reciprocate sa isa't isa. So yun, mga ropa, like I said, kung napanood nyo ng buo, dito nyo makikita na dapat ganito kayo makipagharutan sa mga babae. Okay? Ibig ko sabihin, kung wala kang girlfriend, ganito ka dapat makipag-usap sa kanila. Okay? What I mean to say is, dapat ganito ka kataas yung energy mo, ganito kabilis tumakbo yung isip mo, ganito kabilis mag-isip yung isip mo na kung ano yung mga sasabihin mo. So, paano niya nagawa yung mga ganitong bagay? At paano niya napapakalig yung mga babae? Ano yung lagi ko sinasabi sa inyo? Always do cold approach. Okay? Kasi wala talagang mangyayari sa inyo kahit mag-YouTube kayo na mag-YouTube the whole day. Okay? Kung wala kang action na gagawin at kung hindi mo mai-experience how to approach women, lahat ng tinuturo ng mga dating coach sa inyo, lalo-lalo na yung mga content natin, walang mangyayari yan or walang saysay yan kung hindi nyo gagawin or kung wala kayong action na gagawin. Okay? Dahil napaka-importante ng experience, napaka-importante ng actions, mga ropa. Gets? Tamo tong lalaki na to, ha? Magaling to. Tamo kung paano siya magsalita, kung paano siya kakomportable sa ginagawa niya. 'Di ba? Kung gaano siya kabilis mag-isip ng mga sasabihin niya. Magaling, 'di ba? Why? Because he's been doing this for very long time. Okay? Matagal niya na 'tong ginagawa, mga ropa. And for sure, I'm 100 fucking % sure, marami siyang failure bago niya nagawa 'to. Okay? Ulitin ko, regardless kung gwapo ka or hindi, kung paano mo dalhin yung sarili mo, kung paano mo nakikita yung sarili mo, ganun ang makikita ng tao sa'yo. Kung paano mo itrato yung sarili mo, ganun ka itatrato ng mga tao. Believe me, bro. Fucking believe me. Okay? Nasa sayo. Laging nag-i-start sa sarili natin. Laging nag-i-start sa'yo.
kung paano mo makikita yung sarili mo at kung paano mo dalhin yung sarili mo. Sa'yo magsisimula ang lahat kung paano mag-i-improve ang sarili mo. At unang-una dyan is kung paano mo tignan ang sarili mo. Okay? Alam ko may mga voices kang naririnig sa sarili mo na di kasi ako ganun kagwapo, wala kasi akong trabaho, di pa kasi ako ganun kayaman, kasi mahirap lang kami, kasi maliit ako, kasi payat ako, kasi chubby ako. Putang inang yan. Lahat ng yan ay pwedeng baguhin. Tandaan mo, Ropa, yang mga salita na yan, ikaw ang naglalagay sa utak mo. Tayong mga tao, tayong mga lalaki, karamihan sa atin, tayo ang nagsasabotahe ng success natin, lalo-lalo na pagdating sa mga babae. Why? Babalik na naman tayo sa pagiging nice. Alam ko, hindi natin kasalanan yun. Dahil yun ang tinuro sa atin ng magulang natin na maging nice. Pero yun nga, kung lagi ka mag-a-approach at lagi mong nare-receive or lagi mo na-experience yung rejection, ibig sabihin, yung pagiging nice o yung pagpiplease ng mga babae, hindi nag-work sa kanila. Kasi pag masyado kang nice or pag masyado kang mabait or masyado mong piniplease sa mga babae, hindi ibig sabihin nun, masisecure mo yung feelings niya. Masisecure mo yung relationship na gusto mo sa kanya. Or pwedeng mabembang mo siya. Hindi ganon, Ropa. I know, may kasalanan din yung mga nagpalaki sa atin. Pero paano mo malalaman na hindi nagwo-work yung pagiging nice or yung pagiging pleaser kung hindi ka nag-approach ng maraming babae? Di ba? Kaya yung mga ibang nice guy, they still want to be fucking nice or they still want to please women. Why? Because they never ever been in a situation or they never been or hindi sila nag-struggle ng sobra sa mga babae dahil nakatutok lang sila sa isa. Mga Ropa, pag ikaw sobrang nice ka at sobrang pleaser ka at marami kang pinlis na babae, dyan mo unti-unting makikita na tangina, yung pagiging nice pala, hindi pala talaga nagwo-work yun sa atin, mga Ropa. Why? Nagwo-work lang yun sa magulang natin, sa mga taong nag-alaga sa atin. Dahil good boy tayo or dahil nakukuha natin yung validation or yung attention or yung mga bagay na gusto natin sa mga taong malalapit sa atin pag napiplease natin sila. Gets? Kaya nga ang magulang mo, binibigyan ka ng reward pag mataas ang grade mo. Naakala natin na pag naging ganun tayo habang lumalaki or pag ganun ang ginawa natin sa babae, mas ma-appreciate nila tayo. No, hindi, mga Ropa. Uulitin ko, what you are doing every time we please women is we are managing what? Fucking anxiety. Meron kang anxiety na na-engrave sa utak natin dahil yan ang ginagawa natin, bata pa lang tayo. The No More Mr. Nice Guy by Robert Glover, basahin nyo, mga Ropa. Hindi nila alam kung paano naging nice ang isang lalaki, pero nakita nila habang lumalaki ang bata, sino nag-aalaga, sino ang kanyang caretaker, sino yung pinaka nag-aaruga sa kanya. Usually, nanay niya or pwedeng nani or katulong or pwedeng helper, di ba? And which is babae. So every time na may ginagawa siyang mali, pinapagalitan siya or dinidisiplina siya, tama? And minsan or kadalasan, unconsciously, parents make their kids suffer. Di ba? Pag may nagagawa silang mali or pag hindi sila sumusunod. So parang ang dating sa kanila, okay, I need to please my parents pala para at least hindi sila magalit sa akin at para at least lagi nila akong pansinin para bigyan nila ako ng atensyon. Kasi every time na may nagagawa akong mali, hindi nila ako pinapansin, hindi nila ako binibigyan ng validation, hindi nila ako sinasabihan ng magagandang words, hindi nila ako kino-compliment. So ang nadi-develop sa atin is maging pleaser. Yun ang problema sa atin. Yun ang problema na akala natin na pag dumiskarte tayo ng babae, magwo-work yung ganong way. No, hindi, Ropa. Okay, uulitin ko. We are only managing our fucking anxiety every time we please other people or we please women. Yes, on the fucking surface, you are a fucking good man. Napaka-ano mo, disiplinado mo, napaka-responsable mo.
talagang hindi ka makabasag pinggan. Kumbaga sa lalaki, you are very fucking ideal. But deep inside, you know that's only fucking in the surface. Gets? Why? Kasi hindi yun ang totoong ikaw. Ang totoong ikaw, you are fucking territorial by nature. You have the aggression bilang lalaki. You should have touch with your own masculinity. Hindi mo dapat sinusuppress ang pagkalalaki mo, Ropa. Well, hindi kita masisisi at hindi natin masisisi magulang natin. Pero kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi nyo marirealize na ang pagiging nice hindi nagwo-work kung hindi ka nag-approach or kung hindi ka dumiskarte ng maraming babae. It really takes fucking time for you to understand kung ano ang women nature. A lot of heartbreak, a lot of failure, a lot of loneliness at night. Na marirealize mo, fuck man, I keep on doing this for very fucking long time. At wala akong nakikitang result. Di ba? Akala natin yung pagpiplease ng babae, makakapul tayo ng babae, mga Ropa. Hindi pala. Kaya ngayong araw na to, kung ikaw, napaka-nice mo pa rin, mag-isip-isip ka na. Tandaan mo tong sinasabi ko, Ropa. Hindi ka matututo or hindi mo madidiskubre ang women nature or ang nature ng mga kababaihan kung gusto mo lagi mag-play safe or mag-please na lang ng mga babae. Uulitin ko, hindi kasalanan ng magulang na erase ka as a nice guy. Walang problema doon. Ang problema, hindi mo pwedeng dalhin yung pagiging nice guy mo pagdating sa relasyon or sa mga babae na gusto mong ma-attract or gusto nating ma-attract. Maliwanag ba, mga Ropa? Sana nagkakaintindihan tayo dito na ang babae hindi na-arouse sa mga lalaking pleaser. Ang gusto nila, yung mga lalaking may bayag, yung mga lalaking dominante, yung mga lalaking superior, at yung mga lalaking may leadership at hindi agreeable sa kanila. Maliwanag? Yun ang nagpapastimulate sa babae because women are hardwired to be with a man na kaya mag-lead sa kanya, ng relasyon niya, at ng pwedeng maging future family niya. Maliwanag? Hindi ka magiging leader kung spoiled ka, pukin ang ina ka. Hindi ka magiging leader kung konting rejection lang yung na-experience mo sa buhay at feeling mo magaling ka na. Hindi ka magiging leader kung hindi ka nadapa, Ropa. Hindi ka magiging leader kung hindi mo natikman yung embarrassment, rejection ng mga babae. Ano pa? Yung okay na yung date nyo tapos bigla kang pinlakes. Di ba? It's hard to be a fucking leader if you never fucking struggle. Okay? Maliwanag ba yan? Sa mga nagpe-play safe, itigil nyo yan. Wala kayong makukuha. Sa mga lalaki nagpe-play safe, nasan ang bayag nyo? Nasan? Mas maingay pa kayo. Pero pagdating sa action, wala kayong sinabi, mga Ropa. Kaya eto sinasabi ko sa inyo, mga Ropa, mamili kayo ng pinapanood nyo. Hindi yung puro ngaw-ngaw lang, hindi yung puro salita lang. Tingnan yung mabuti kung may outcome ba yung sinasabi nila. Tingnan yung mabuti kung mga example nila talagang kapani-paniwala ba. Dahil may mga ibang nagpapanggap lang na akala mo magaling sa EA, pero ang totoo, wala namang binatbat or nanginginig pag andyan na ang babaeng gusto nila. Gets? Panoorin nyo ulit itong videos na to. Tignan nyo kung paano siya makipag-communicate. Tignan nyo kung paano niya pakiligin ng babae. O baka sabihin nyo na naman, pogi kasi yan, kaya ganyan. Di ganon, Ropa. Kahit pogi yan, kung hindi nagsasalita yan, wala yan dating sa kanila. Walang dating sa mga babae, yung pogi ka lang, tandaan mo. Sa una, oo, malakas ang dating mo. Pero pag kinausap ka nila, tapos wala ka masabi, or wala ka man lang, or hindi mo man lang ma-stimulate ang emotions nila, wala rin yan, Ropa. Iiwanan ka rin yan. Kaya wag mong idahilan na pogi sila or magaling silang pumorma dahil kung hindi sila marunong makipag-usap, hindi sila marunong magdala ng conversation, hindi sila makakaisa. Maniwala ka sa akin. Ako ang patunay
I'm not saying I'm a good looking guy, pero sinasabi ko sa inyo, may mga tropa tayo na good looking pero pukin ang ina pagdating sa pakikipag-usap sa babae, walang kwenta or walang sinabi. Ako ang patunay at nagsasabi sa inyo, yes, you can stimulate women's eyes because you are a fucking good looking, pero hindi ibig sabihin nun, you can fucking stimulate her emotions. Kung hindi mo alam kung paano gawin ang push and pull, at lalo-lalo na kung hindi mo alam kung paano gumawa ng conversation pagdating sa mga babae. Women always coming from their emotions. If you don't know their nature, stop believing na by making yourself looking good, kaya mong mag-pull ng EA or kaya mong ma-retain ng EA. Hindi, Ropa. Kaya gumising ka. Eto na. It's time na para gumising ka sa katotohanan na ang pagiging good looking ay only part of the component para ma-attract natin sila. Pero hindi yun ang dahilan kung bakit sila sasama. Okay? Dapat merong curiosity. Dapat merong wondering. Maliwanag? Kaya mga Ropa, panoorin nyo uli yung video niya. Makikita nyo dyan kung paano siya makipag-communicate, kung paano siya bumitaw ng mga salita niya. Okay? So yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. And bye-bye. Show love, peace out, and be fucking mysterious mga Ropa.